Are we blessed? Amen. Nararamdaman po natin ang presensya ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Huwag po tayong pumayag na sa ating pagkakuhaan na hindi po natin Share, subscribe. Amen. So, praise God. Hallelujah. Ating mga kapatid sa Escritura. Praise the Lord. So, hallelujah. So, alam po natin yung nangyari po na tragedy dito na 728 magnitude sa Jensen. Okay? First day of school. That was last Monday. Opening ng school year. Doon po talagang yung mga unexpected na pangyayari sa ating buhay. Sa bansa, sa bayan, sa ating mga buhay. Dapat po mga ganyan ay may preparation. Amen? Lalo na po yung nangamatay. No? Sinabi ko nga po, yung mga nangamatay na yun sa Jensen. Bukas may mga appointment sila, mga lakad, may mga meetings, may mga pangarap, may mga pupuntahan. Amen? May mga activities na gagawin kinabukasan, pero natapos na ang buhay. Amen? Kaya, mga kapatid, hindi lang po sila. Sila, siguro, mayroon mga hindi nakahanda doon. Sabi ko nga po nag-uusap kami kahit pati-abi yung sabi ko. Wala bang gambanan ng Diyos na itayo doon? Diba? Kasi, kung nangyari yung window, ang pinanawagan yung tulong ng tao, mali. Bagamat walang masamang tumulong galing sa tao, sa gobyerno, pero dapat, ang unang tatawagan ng tao na nasa sakuna, ang Diyos. Amen? Amen. Ang Diyos dapat. Kasi, nasa Diyos ang lahat pangyayari ng buhay. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng pangyayari ng buhay. At alam naman po natin, kapag nangyayari po mga ilog, mga bagyo, napag-aralan po natin yan. Amen? Dahil galing na ang Diyos sa isang lugar. Pag may binagyo sa lugar, galing na ang Diyos sa isang lugar, sa isang bansa. Amen. Kaya nga, ang dapat gawin ng bawat isa ay magpakumbaba, magsisi. Amen po ba? Tatalikod sa kasalanan, lumapit sa Diyos, tumawag sa Diyos. That is the only remedy. Amen po ba? Ngayon, kasi nga, ang mga maraming tao, hindi pa naabot ng katotohanan, hindi po nila alam ang kanilang tatawagan. So, kung walang mga ngaral, hindi tayo magkakalanin, hindi tayo ikilos at gagalaw maraming kawawang tao na mamamatay dahil sa ating kapabayaan. Ang kaligtasan ng marami, ang kaligtasan po ng ating bansa at Bulacan sa ating lugar ay nasa ating mga kamay. Ipinagkatiwala ng Diyos ang mabuting balita, magandang balita sa ating mga kamay, lahat po ng mga Kristiyano. Dapat tayo kumilos at kumalaw dahil umaasa po ang Diyos sa atin. Tayo po ang magiging chosen vessel ng Holy Spirit para ma-reach out po ang maraming nangangailangan ng kaligtasan. Dahil, alam nyo, every second, sabi po, 2 tao, 2 pasyente ang namamatay. According to medical research. Bawat segundo daw, 2 tao ang namamatay. Ilang segundo sa isang minuto? Ilang minuto sa isang oras? Ibig sabihin, marami na namamatay na walang Kristo. Ngayon, nasaan ang mga Kristiyano? Anong ginagawa ng mga Kristiyano? Ang mga nananaligtas na anong ginagawa? Saan abala? Kaya bitin mo katuloy mo saan abala na namamatay na sila walang Kristo, anong ginagawa? Isa pa pa rin na ililigtas? Iligtas ka na nga? Magdesisyon ka na. Magdesisyon ka na. Ang dami-dami natin iniligtas. Ako, nag-prepare lang ako. Dahil marami akong ginagawa. Ang dami. Hindi ko kaya. Ako yung isang walis tingting. Kapag hindi ko kayo kasama, yung walis tingting, hindi makakawalis ko yan ng marami. Pag yung walis tingting, pinagsama-sama ko sila lahat nakakawalis ng marami. Amen. Nakakapaglinis maraming basura ang mawawalis. Amen po ba? Ganun din po sa Panginoon.
tayo tulong-tulong sa kaligtasan, maraming maliligtas. Walang mababakanting upuan. Yung ginagawa natin, yung printer natin po dyan, parang ayos mo na kuya. Dahil, syempre, lahat ng offering, iniingatan natin walang lalabas. Eh kami nga, isang taon na kami hindi nakapagbayad ng SSS. Isang taon na. Dahil ayaw mong i-withdraw yung nasa bangko natin. So, naghintay ako ng mga offerings na magkamakano. Eh, marami na tayong gastusin. Okay? So, kailangan tulong-tulong po tayo. Ano ba natin, church? Kaya naniligtas ng Diyos, hindi manahimik. Kaya naniligtas ng Diyos, hindi lang nakaupo. Kaya naniligtas ng Diyos, hindi lang yung ikaw lang ligtas. Niligtas ka ng Diyos para magligtas ka rin. That's life. That's the life of a Christian. Huwag kang matakot magbuka ng bibig. Amen. Kasi meron talaga mga puso dyan na matabang lupa na hanggang tumanggap ng salita. Pag sinukuhan ka ng isang tao, pumunta sa isang tao, walang katapusan everyday. Amen. Merong tupa ng Diyos dyan. Amen po ba? Ngayon, yung hindi tumanggap, sorry siya. Hindi niya tinanggap yung perlas. Amen? Ng Panginoon. Praise God. Palapakan ko natin yung Diyos ng Lord. So, before I step down, I would like to share this to you. No? Tapusin ko lang po yung parable of the pearl. Alam naman po natin yung parable o talinghaga. Sa Tagalog, parable, talinghaga. No, ang talinghaga ay kwentong may itinuturong katotohanan espiritual. Amen. We see, kung nagbabasa po tayo sa Gospel ni Lord, in Matthew, Mark, Luke, John, we see, we read, di ba? Nababasa po natin na lagi siyang gumagamit ng mga talinghaga. Amen po ba? Parabula. Amen. Doon sa mga nabasa ng Biblia, doon sa mga hindi pa nakapagbasa ng Biblia, ay itong dalawang kuya natin ay bibigyan natin ng Bible. So, praise God. So, ito pong the parable of the pearl. Sa Matthew 15:45, ang sabi ko ni Jesus, again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had, and bought it. Tagalog, gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mga ngalakal. So, ito po yung tulad sa mga ngalakal. At naghahanap ng magagandang perlas. At nang makatagpo ng isang mamahaling perlas, ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang kalian at binili yun. Parang basic na lang sa ating pagkaunawa. Doon po sa lahat may unawa. At lahat po ng salita ng Diyos ay dapat dito natin pinapakinggan. Remember, kapag mga kapatid, ang pakikinig ay pagkaiba po yun sa pangunawa. Ang pakikinig ay iba po yun sa pangunawa. Habang nakikinig ka, ito sinasabi ni Lord sa Matthew 15, no? Habang nakikinig ka, sabi niya, makinig kayo at hindi mo unawain. Ibig sabihin, iba po yung nakikinig, iba po yung umuunawa. Amen po ba? Amen. Kasi meron nakikinig lang, hindi naman umuunawa. Kaya paglabas, walang naunawaan, hindi na bago buhay. Amen. Dapat pag nakikinig po tayo, inuunawa po natin yung ating pinapakinggan. Amen. Tutal narito rin naman tayo. Kung ano pong salita ng Diyos na pinapakinggan, unawain po natin. Kung baga sa pagkain mo, nguyain po natin mabuti, maayos, ganda. Hindi nanamnan po natin yung lasa. Amen? Pag nanamnan po yung lasa, di ba? Masarap nun. Nakapagbigay ginawa sa ating pagkalamdaman. Amen! So, ang sabi po ay, okay, ang pinaka-subject talaga nito ay hindi po yung pearl.
Yung pong kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit ay inahalintulad lamang sa perlas. Okay? Yung merchant na yun, tayo yun. Yung mga mangangalakal, tayo po yun. Amen? Tayo po yung mga merchants. Okay. So, ang pinaka-subject talaga nito is yung pong kingdom of heaven. Okay? Alam po natin, na-basic ko na po ito, no? Pagmadalian. Na-basic ko na po ito, no? Yung kingdom of heaven is like a merchant. Okay? Ano ibig sabihin ng kingdom of heaven? Ang kaharian ng langit o kaharian ng Diyos. Tandaan niyo po, sila itong binabanggit ni Jesus Christ, yung kaharian ng langit at kaharian ng Diyos, pareho lang yan. Okay? Hindi ito literal, hindi ito yung nasalamaan, no? Yun ang langit. Hindi po yun. Hindi lang po yung literal na lugar sa langit. Kundi may mas malalim po yun na kahulugan yung kaharian ng langit. Okay? So, ang kaharian po ng langit ay makinig po tayo. Ang paghahari at presensya ng Diyos na kumikilos sa buhay ng tao. Yan po ang ibig sabihin ng kaharian ng langit. Okay? Ibig sabihin, ang kaharian ng langit ay paghahari ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Hindi lang po ito literal, bagamat magiging literal ito pagdating natin sa kabilang buhay. Okay? Literal place na sa kingdom na talaga tayo ng Diyos. Pero hindi po nagtatapos doon ang salitang yun. Okay? Ang kaharian ng Diyos o kaharian ng langit ay ang paghahari ng Diyos sa buhay mo. Kalibitin yung katabi mo, sino ba ang naghahari sa iyo ngayon? Ang Diyos o si Satanas? Amen? Ang kaharian ng langit, ang isang kaharian ay merong hari. Amen po ba? At ang hari ay meron siya mga batas. Ang hari may kapangyarihan. Ang hari ay may kalooban. May nais at ibig at gusto ang hari doon sa isang harian. Amen po ba? Amen. Ganon din po. Kapag inacknowledge natin, na-recognize natin, pinikilala natin na ang Diyos ang naghahari na sa ating buhay. Yung batas, yung kalooban, yung kapangyarihan ng isang hari na pinapaniwalaan mo ay dapat yun ang ma-implement, makita, maitatag, mahayag sa buhay mo at sa buhay ko. Amen. Na ibig sabihin, kung ang kaharian ng langit, kung ang Diyos na ang naghahari sa iyo, ibig sabihin ang kaharian ng langit, ikaw yun at ako. Amen? Kaya kung ikaw at ako ay pinagkaharian ng Diyos, dapat ang Diyos na ang may kapangyarihan ng buhay natin. Amen. Kumustahin mo ang katabi mo kung ang Diyos ko talaga ang kapangyarihan ng Diyos ang may kapangyarihan sa buhay natin. Ang Diyos na ang may batas sa atin. Lahat ng batas, lahat ng kalituntunin, lahat po ng kanyang nais at ibig, dahil siya nga ang kinikilala mong hari, dapat siya ang nasusunod. Siya na ang may kapangyarihan sa buhay mo. Hindi tao, hindi asawa, hindi nanay, hindi tatay, hindi sino mang boss, sino mang politiko. Hindi sila dapat ang nasusunod, mga puro-puro nila sinasabi nila, kundi ang sinasabi ng Diyos sa buhay mo. Amen. At hindi yung sinasabi ng sanlibutan ng mundo ng kaibigan mo, kaklase, at kung sino silang tao. Hindi sila ang masusunod, kundi ang Diyos ang may kapangyarihan sa buhay mo at sa buhay ko. At hindi rin ikaw ang nasusunod kung ano ang gusto mo. Amen. Palapakan po natin Lord, sa Lord. Tayo mawawala. Sa susunod, tawagin na po natin ang
preacher of the day, si Brother Sunny. Ayun mo, nag-bless mo ba tayo? Ang leader na susunod dahil siya ang hari ng buhay mo.